Gusto mong kumain? Tanong ni Ivana kay Steven. Baka nagugutom ka, patuloy niya. Hindi agad nakasagot si Steven. Pero ibinigay niya ang code kay Ivana para bitawan ang nakatali niyang katawan para mas malayang makagalaw. Sa una ay hindi naiintindihan ni Ivana, ngunit pagkatapos ay naiintindihan niya. Agad na nagkaroon ng pagdududa kay Ivana. Umiling ang babae. I can't, sabi niya sa mahinang boses. Bakit? Sagot ni Steven. Ngayon nasa eroplano na tayo. I can't run away anywhere, ani Steven na nagbibigay ng lohikal na dahilan. Plus, I told you I would behave myself. You know I never go back on my word. You don't believe me. Steven gaslighting sa kanya. Umiling si Ivana. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Pero hindi ko lang kaya, sagot ni Ivana. Damn it. Agad na nagmura si Steven sa kanyang puso. Buti na lang at walang inis sa mukha niya. Mukha pa siyang kalmado. Sige, naiintindihan ko, sabi ni Steven. Alam kong wala ka pa ring tiwala sa akin dahil sa nangyari sa nakaraan. I totally understand, ani Steven. Sisigot na sana si Ivana sa mga katagang iyon, ngunit nagmamadaling nagpatuloy si Steven. Pwede mo ba akong dalhan ng pagkain? Pakainin mo ako. Tama ka, nagugutom ako, sabi ni Steven. Namula pa ang pisngi ni Ivana nang marinig ang hiling ni Steven. Seryoso ka, gusto mong pakainin kita? Tanong ni Ivana. Mukhang excited siya. Tumango si Steven. Yes, more than serious. I want to mend our very damaged relationship. Let's build from scratch. I want us to trust each other, ani Steven. Sinubukan ni Steven ang kanyang makakaya para sa pag-arte na ito. At sa kabutihang palad, tila naniwala si Ivana. Ngumiti ng malapad ang babae. Okay, sandali, sagot niya sa napakasayang tono. Tumango lang si Steven. Nawala ang malambot niyang tingin nang hindi siya nilingan ni Ivana. Damn it, sobrang sakit. Hanggang kailan ko ba kailangang kumilos ng ganito? Nakahinga lang ng malalim si Steven. Ilang sandali pa, dumating na si Ivana. Kasama ang dalawang flight attendant na nagdala ng maraming ulam para sa kanya at inilagay ni Ivana sa mesa. Nagpaalam ang dalawang flight attendant. Ngayon na lang ulit si Steven at Ivana. Itinapat ni Ivana ang isang katsarang puno ng mainit na sabaw patungo sa kanyang bibig. Bamuka ang bibig ni Steven. Para silang romantic couple. Tuwang-tuwa syempre si Ivana, taliwas kay Steven. Sa wakas tapos na ang flight nila. Nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Napatingin si Steven sa isang lalaking nasa harapan niya. Sino ka? Tanong niya. Noong una ay hindi alam ni Steven kung ano ang gagawin ng lalaking ito. Ngunit nang ipakita sa kanya ng lalaking ito ang isang injection, naunawaan ni Steven. Mapapatahimik na naman siya bago siya malaipat. Baka hindi pa rin siya maniwala ni Ivana. Hindi umimik si Steven, sinulyapan niya si Ivana na walang lakas ng loob na tumingin sa kanya bago tuluyang nawalan ng malay. Napatingin si Ivana kay Steven na wala ng malay, saka tumingin sa dalawang matipunong lalaki na nasa malapit. Kalagan mo siya at isakay agad sa kotse. Matigas na sabi niya. Oo, ma'am. Agad na naisagawa ang gawain. Si Ivana ay babalik sa kanyang mansion. Ipinaalam na ito sa kanyang ina at hinihintay ang kanyang pagdating. Ayon kay Ivana, ang mansyon ang pinakaligtas na lugar para kay Steven. Magkakaroon ng maraming bantay, gaya ng hiling ni Franco na huwag magpakita sa publiko si Steven. Dapat manatiling nakakulong. Gayunpaman, si Ivana, bilang isang taong nagmamahal kay Steven, ay tiyak na walang puso na ikulong si Steven sa isang hindi naaangkop na lugar. Kaya ito ang tamang desisyon na dalhin si Steven sa mansyon ng kanyang pamilya. Tara na, utos niya sa driver. Oo, ginang. Tapos umalis na sila. Humiwalay si Amara. Darating ang babae mamaya. Sa wakas ay dumating na ang kotseng minamaneho ni Ivana da Steven. Agad na lumapit ang isang mayordomo sa sasakyan ni Ivana. Dumating na rin sa wakas ang kanilang prinsesa pagkaraan ng mahabang panahon. Ilang buwan na ang nakalipas. Young lady, iniyuko ng mayordomo ang kanyang katawan upang batiin ang prinsesa. Tumango lang si Ivana. Nasaan ang wheelchair na hiniling ko? Tanong ni Ivana. Ilang sandali pagkasabi niya noon, may dumating na may dalang wheelchair. Ilabas mo si Steven sa kotse at maupo dito, utos nito.
Ang bawat utos na lumalabas sa kanyang bibig ay agad na sinunod. Sa kanyang kaharian, siya ay talagang lubos na iginagalang bukod sa kanyang ama at ina. Si Steven ay matagumpay na naupo sa isang wheelchair. Wala pa ring malay ang lalaki. Si Ivana ang nagtulak kay Steven sa loob. Sa loob-loob niya ay hinarap siya ng kanyang ina na agad siyang niyakap. "Oh, anak ko, I miss you so much," sabi ng kanyang ina. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Niyakap pabalik ni Ivana. Napaka-good mood niya ngayon. Halata sa mukha niya. Ito ang nagpasaya sa kanyang ina, dahil kadalasan ay masama ang loob ni Ivana. Siyempre si Steven ang dulot nito. Napatingin ang ina ni Ivana sa walang malay na si Steven. Laking gulat niya. Di ba nasa bansa niya si Steven? Bakit siya nandito? Siyempre hindi ipinaliwanag ni Ivana ang bagay na ito. Ang alam ng kanyang ina ay ang kumakalat na balita sa internet. Matiim na tinitigan ni Ivana ang kanyang ina. Mahabang kwento. I'll explain later. Ngayon kailangan ko munang ihatid si Steven sa kwarto, ani Ivana. Nakahinga lang ng malalim ang kanyang ina. Sige. Pagkatapos nito, umalis si Ivana. Nakarating na siya sa harap ng silid kung saan ikulong si Steven. "Inihanda mo ito ayon sa aking kahilingan." Tinanong ni Ivana ang ilan sa mga manggagawa sa kanyang bahay kung kanino niya binigyan ng espesyal na utos. "Opo, ginang. Ayon sa hiling mo," sagot ng isa sa kanila. "Good. Now, get out of the way. You're getting in my way." Agad naman silang tumabi lahat. Pinindot ng maid ang doorknob, pagkatapos ay pinapasok niya si Ivana kay Steven sa loob. Napatingin si Ivana sa kwarto. Napakalawak nitong kwarto, designed with an atmosphere na sigurado siyang magugustuhan talaga ni Steven. Ang silid na ito ay matatagpuan sa harap ng kanyang silid. Siyempre, para mas madaling ma-access ni Ivana si Steven. Naglakad si Ivana hanggang sa makaharap niya si Steven. Bahagyang yumuko ang babae sa katawan. "Finally, Steven. Finally we live in the same place. I am very very happy." Happy expressions ang laging sinasabi ni Ivana lately. Paanong ang presensya ni Steven ay may kakaibang epekto sa babaeng iyon. Inilipat si Steven sa kama. Si Ivana mismo ang gumawa nito kahit mahirap. Kahit anong gawin niya para kay Steven. Huminga ng malalim ang babae. Umupo si Ivana sa tabi ni Steven. Matagal na tinitigan ang lalaki. Umabot ang kamay niya para haplasan ang pisngi ni Steven gamit ang hinlalaki niya. Dama ko ang mga mata niya sa buhok ni Steven. Masyadong mahaba ang kanyang buhok. "I'll call a professional barber to cut his hair like it used to." "Steven, aalagaan kita ng mabuti. Parang asawang nag-aalaga sa asawa. Bibigyan kita ng papel ng asawa. Mas mabuti pa sa ginawa sa iyo ni Camila. Time will make you forget that damn woman. At pati na rin ang iyong mga anak. Simula ngayon ikaw na lang ang makakasama ko," Ivana said. She really meant what she said. Pagkatapos ay lumabas si Ivana sa silid. Sa harap ng kwarto ni Steven ay may dalawang pinagkakatiwalaang bodyguard. Ang pinakamahusay sa pinakamahusay na nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Iniyuko ng dalawa ang kanilang katawan sa prinsesa. Tumingin si Ivana sa kanila ng seryosong tingin. "You know what your job is. Don't let Steven run away. If he managed to escape, you know what risks you will get. You understand?" Tanong ni Ivana sa matatag na boses. "Oo, prinsesa," mariing sagot ng dalawa. Tumango si Ivana. Matapos matiyak na ligtas ang lahat, umalis si Ivana. Makikipagkita siya sa kanyang ina para magpaliwanag tungkol kay Steven. Nasa private library ng mansion nila ang nanay niya. Seryoso ang mukha ng kanyang ina na nagbabasa ng business book. "Mom," tawag ni Ivana sa kanyang ina. Napatingin agad ang ina sa mukha niya. Ang librong binabasa niya, isinara niya ito. Ngumiti ang ina kay Ivana. "My daughter." Tumayo ang ina ni Ivana at muling niyakap si Ivana. Hindi pa rin nawawala ang pananabik. Walang nagawa si Ivana. Hinayaan na lang niyang yakapin siya ng kanyang ina hanggang sa mabusog ang kanyang ina. "Ipapaliwanag ko sa inyong lahat," sabi ni Ivana to the point to her mother. Tumango ang ina. Umupo silang dalawa sa sofa. Matalim ang tingin sa kanya ng ina ni Ivana. Sobrang seryoso. "So, sino ang kasalukuyang namumuno sa Richards Group? Hindi yun ang totoong Steven?" Tanong ng ina. Umiling si Ivana. "Hindi.
Siya ang nakababatang kapatid ni Steven. Franco. Nang marinig yun ng ina ay umirap. Tinakpan pa niya ang nakabukang bibig. Ano, pero, yung mukha niya, bakit? Gusto niyang palitan si Steven bilang asawa ni Camila. Ang legal na asawa ni Steven. Mahal na mahal ni Franco si Camila. This is the same position as me. Mahal na mahal ko si Steven. Kaya naman kami nagtutulungan, para sirain ang sambahayan ni na Steven at Camila, simula ni Ivana. Hanggang sa magbago ang mukha niya. Oo, alam ko, napaka-reckless niya sa bagay na yun. Nagulat ako noong una, napaka-reckless ni Franco, ma'am. At napakatuso. Naloko pa nga ako ng bastos na yun, ani Ivana. May kinalaman ito sa pagkawala ni Steven. Oo, siya ang kumuha at nagpakulong kay Steven hanggang sa maging ganoon kapayat si Steven. Buti na lang nakayanan namin ni Amara. I really had no idea. Because of a woman, the brothers' relationship can be very damaged. Even I heard na pinutol na ni Franco ang family ties nila ng kanyang ama at ina. Yes, you're right. He even faked his death. Tumango ang ina, so, ano ang plano mo, Ivana? Masyado ka na ring lumayo, anak, mag-ingat ka. Ayaw ni mommy na may mangyaring masama sa iyo, aniya na mukhang labis na nag-aalala. Kahit papaano ay naramdaman niyang may masamang mangyayari sa kanyang nag-iisang anak na babae dahil sa kanyang mga krimen laban sa pamilya Steven. Parang intuit ayon ng isang ina. Sana lang hindi mangyari sa kanya ang pakiramdam na ito. Iyon lang ang kayang gawin ng ina. Dahil siguradong sigurado siya na kahit siya mismo ay hindi mapigilan si Ivana sa lahat ng masasamang plano niya laban sa pamilya Steven. Habang si Franco ay unti-unting ginagampanan ng kanyang mga tungkulin, isa-isang pinatay ang mga anak ni na Steven at Camila. Umirap ang ina, yung mga quintuplets. You and Franco are planning to kill them. Laking gulat niya. Tumango si Ivana. Opo ma'am. Ivana, seryoso ka ba? Mga inosenteng bata lang sila. Bakit mo sila pinasali ni Franco? My daughter, you've gone too far. Don't you realize you're tuned into a monster? Darling, do you think sulit ba? Agad naman ang tingin ni Ivana na dati ay normal na ka-flat. May hitsura ng hindi gusto dahil sa pagbabawal at payo ng kanyang ina. Mom, wala ka namang balak hadlangan ng mga plano ko diba? Tanong niya sa napakalamig na tono. Nanahimik ng ilang segundo ang ina. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayon. At ngayon, nakaramdam ng pananakot si Ivana. Kung ang kanyang ina ay nagbabalak na hadlangan ang kanyang mga plano, malaki ang posibilidad na ang kanyang mga plano ay talagang mabibigo. Halatang may kapangyarihan ang kanyang ina na gawin iyon. Ngunit tiyak na hindi hahayaan ni Ivana na mangyari iyon. Mom, kahit ikaw, alam mo naman na ipaglalaban pa rin kita diba? Walang makakapigil sa akin, sabi ni Ivana sa tonong nagbabanta. Hinayla ng ina si Ivana sa kanyang mga bisig. Wala siyang masabi. Wala akong ibang masasabi kung hindi mahal kita. Sana lang ma-realize mo agad na sobrang mali ang ginagawa mo. At saka, dinadala mo ang mga inosenteng bata sa iyong tusong laro. Habang nakayakap si Ivana, naninigas ang kanyang katawan. May isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi gumanti ng yakap si Ivana. Pero sa puso lang niya nasabi, Inay, pasensya na po. Dapat bigwan kita ulit. Sa kwarto, tuluyang nagising si Steven. Agad namang umupo ang lalaki. Hindi pinapansin ang sakit sa kanyang ulo dahil sa biglaang pag-upo pagkatapos ng mga oras na pagkawalan ng malay sa ilalim ng anesthesia. Napatingin ang lalaki sa kanyang mga kamay at paa na hindi na nakatali. Sa wakas makakagalaw na ako ng malaya, sabi niya. Bumangon si Steven sa kama. Napatingin siya sa pinto ng balcony. Sa kasamaang palad, hindi siya makalabas upang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Nakalock ang pinto. Hindi lang iyon, nagbigay din si Ivana ng mga bakal na bakod sa mga pinto at bintana na imposibleng makalabas siya. Huminga ng malalim si Steven. Dapat may paraan. Mag-isip ka, Steven. Mag-isip ka. Gamitin mo ang utak mo. Hindi na pumupunta si Daddy sa kwarto natin, sabi ni Chloe. Gising na sila ngayon. Sadyang manatili sa silid ng mas matagal kaysa karaniwan. Karaniwang pumapasok si Daddy sa kwarto namin para gisingin kami at bigyan kami ng good morning kiss. Napaka-sweet ng ugali niya, pero nitong mga nakaraang araw hindi pa ginagawa ni Daddy, pagsali ni Athena sa usapan.
Tumango si Bettina. Weird, sabi niya. Nagkatinginan sina Dahlia at Riley. We have found one oddity. Kumbaga, dahil naging habit na, hindi na lang palalampasan ni Daddy na gawin yung routine, ani Dahlia na agad namang tumango sa 4 pang kambal na kapatid. Napabuntong hininga si Riley. Hindi ba si Daddy ang totoong daddy natin? As his daughter, syempre mararamdaman mo yon. It's a kind of feeling. Tumango naman ang iba. Oo, parang hindi nag-e-exist ang inner bond ko kay Daddy, sagot ni Chloe. Lagi ring humihingi ng update si Daddy regarding sa martial arts activities na sinasali ko. Si Daddy, excited lagi na malaman ang bawat progress na meron ako. Yung development din namin, di ba? Kahit gaano ka-busy si Daddy. Alam kong sobrang busy siya ngayon. Pero pa rin kakaiba ang pakiramdam, sabi ni Chloe, na nagpatuloy sa kanyang mga salita. Mahigit na 2 linggo na. Ayon sa kasunduan namin, maraming nagbago sa ugali ni Daddy. At dahil lumipas ang panahon mula sa takdang oras, ibig sabihin, okay lang kung ilalagay natin ang mga hinala natin kay Daddy, ani Bettina na agad namang tinanguan ng iba. Oo, tama ka, Bettina. Ngayon, anong gagawin natin? Tanong ni Riley. Napag-isipan ko na, sabi ni Dahlia. Ano? Sabihin mo dali, sagot ng iba na mukhang curious at excited. Habang wala sina Daddy at Mommy, sisimulan na namin ang plano namin. Madalas kong nakikita si Daddy na lumilingon-lingon kapag may tumatawag kay Daddy. Hindi ko alam kung sino iyon. Pero sa mukha niya, nakikita ko iyon. Nagpanik si Daddy, sabi ni Dahlia. Ang iba ay tahimik, nanunood at matiyagang nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dahlia. I think that conversation is very important and confidential, kaya naman sinisigurado ni Daddy na walang makakarinig kasama na kami, patuloy ni Dahlia. Kapag wala si Daddy, Mommy isn't home. We are working together to install sound cap in every room para marinig namin ang usapan ni Daddy. That was my plan. What do you think? Does that sound good? Humingi ng opinyon si Delilah sa kanyang 4 na kambal na kapatid. Great idea. I like your idea. With that malalaman natin ang bawat sekretong plano na maaaring binalak ni Daddy. Sabi ni Athena. Tumango si Dahlia. Okay, now we have to get out of this room. Or dadating si Mommy and watch us. Finally you guys woke up. Pupunta sana si Mommy sa kwarto mo. Sa tingin mo tulog ka pa, sabi ni Camila sa 5 anak. Ang mga quintuplet ay nagpapanggap lamang na humihikab. Kagabi ay masyado kaming nakatulog. Pasensya na po, Mommy, sagot ni Riley. Tumango lang si Camila. Sinabihan ka ni Mommy na huwag masyadong maglaro sa computer mo, Riley. Bata ka pa, tandaan mo yan, sabi ni Camila gaya ng dati na nagpapayo sa kanyang mga anak. And you guys too, have to sleep on schedule. Okay, napatingin si Camila sa 4 pa niyang anak. Yes, Mommy, sagot ng mga quintuplet na napaka-compact. Hi my princesses, good morning. Kamusta ang tulog niyo kagabi? Ang sarap ng tulog niyo ha? Tanong ni Franco sa malumanay na tono sa mga quintuplet. Inisip talaga ng mga quintuplet ang usapan nila kanina sa kwarto. Gayunpaman, ang 5 sa kanila ay nagawang kumilos ng napakahusay sa harap ng kanilang ama. Magaling, Daddy. Excited nilang sagot. Ngumiti si Franco. Come here. Nagkwentuhan kami habang hinihintay na matapos si Mommy at Lola ng breakfast niya, sabi ni Franco. Tumango ang mga quintuplet. Umupo silang lahat sa kani-kanilang pwesto. Si Camila at ang kanyang ina, na nagluluto sa kusina, ay pinanood ang pakikipag-ugnayan ni Steven at ng mga quintuplet at ngumiti. Sa wakas ay nakahain na ang almusal. Ang munting pamilya ay mukhang napaka-harmonious na tinatangkilik ang kanilang umaga. Wala talaga kayong schedule, kaya buong araw kayong nasa bahay, ani Camila. Well, gusto mo bang sumama kay Daddy sa opisina? Nagsimula na namang umarte si Franco. Kung walang kahit kititing na hinala sa bahagi ng mga quintuplet, maaaring tinanggap nila ang imbitasyon ng walang dalawang isip. Ngunit ngayon ay ibang-iba na ang sitwasyon. Parang nakakatuwa talaga Daddy. But we decided to stay at home. Matagal na rin kaming nag-relax at naglaro sa buong maghapon, sagot ni Chloe. Kumunot ang noo ni Camila. Mahirap talagang tanggihan nila ang imbitasyon ng kanilang ama. Ganun ba? Di bale.
Kailangan mo nang magpahinga. Susubukan ni Daddy na umuwi ng maaga at makipaglaro sa'yo. Napangiti ang mga quintuplet dahil doon. Salamat Daddy, sabay nilang sagot. Isa-isang hinaplos ni Franco ang tuktok ng kanilang mga ulo. Anything for my daughters who are very beautiful, ani Franco. Mabilis lumipas ang oras, tuluyang umalis sina Franco at Camila dahil may pasok sila sa opisina. Sa bahay ay naroon lamang ang kanilang lola at ang mga trabahador na nagtatrabaho sa bahay na ito. Nagtitipon ang mga quintuplet. Nag-order na ako. Malapit nang dumating ang mga kailangan natin, ani Dahlia. Tumango lang ang iba. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay dumating ang package guy upang dalhin ang kanilang target na item. Dali-dali namang lumabas si Dahlia at kinuha ang mga gamit niya sa kamay ng security guard. Sir, sa akin po iyan. Sabi ni Dahlia. Binaling ng security guard ang kanyang maliit na ginang. Para sa iyo, munting ginang. Sige, eto. Inabot ito ng security guard kay Delilah. Kinuha naman ito ni Delilah at agad na pumasok sa loob. Kasama niya ang 4 niyang kapatid na babae. Now we put this in every room. Make sure na hindi tayo makikita ni Lola ha. Hindi rin dapat makita ang mga maids. Understand? Tanong niya. Oo, tumango si Dahlia. Sige, gawin natin ang trabaho natin. Yash! Sa wakas, ginagawa ng mga quintuplet ang kanilang trabaho. Ang 5 sa kanila ay hindi na kailangan pang tumingin sa manual kung paano ay install ang sound bugging device na ito upang ito ay gumana. Dahil sa kanilang katalinuhan, at sa katunayan ay pamilyar sila sa bagay, maaari nilang may install ito ng maayos at tama. Hindi nagtagal ay natapos na nila ang kanilang gawain. Nang hindi nalaman ng sinuman. Ang lahat ay muling nagsama-sama sa kanilang mga silid, at inayos ang mga aparato upang marinig nila ang bawat pag-uusap sa kanilang mga silid. Yash! Tapos na. Now, let's wait for the evidence to come. I'm sure may maisip tayo. Sabi ni Dahlia. Huminga ng malalim si Riley. Napabuntong hininga si Riley na ikinataranta ng iba. Ano ba? Mukhang malungkot ka, tanong ni Bettina. Of course. Kung hindi naman talaga daddy natin ang lalaking iyon. Saka, nasaan ang totoong daddy natin? Noon pa man ay iniisip ko na iyon. Tama na. Agad na nawala ang mga excited na mukha na ipinakita nila at naging malungkot. Tama ka. Daddy, nasaan ka ba talaga? At sino itong lalaking ito na katulad ng mukha ni daddy? Binuksan ni Riley ang bawat recording mula sa mga voice recorder na inilagay nila sa iba't ibang kwarto. Every night after, lagi silang nakikinig. Gayunpaman, sa loob ng ilang araw, wala talagang record na magagamit nila bilang patunay na ang lalaking nakatira ngayon sa kanila ay hindi nila tunay na daddy. Ito ay medyo nakakadismaya. Ganap na walang kaina-hinalang pag-uusap, sabi ni Chloe. Yes, I think, even in today's time, there will be a truth that will be revealed. But, not at all. Did we just misunderstand? Sobra na lang tayo. Patuloy niya. Ang iba ay nagsimulang mag-isip ng parehong bagay. Pero I'm sure there must be something wrong. We'll wait another week. Kung wala talagang mali, then we stop our investigation of daddy. How is it? Tanong ni Riley habang isa-isang tinitignan ng kanyang kambal na kapatid. Yes, I agree, ani Bettina. Paano ang iba? Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon sa mungkahi ni Riley. Sa wakas, naghintay sila ng isa pang linggo. Samantala, walang ideya si Franco na may mga sound bugging device na nakatakda sa bawat kwarto ng mga quintuplet. Hindi man lang siya naghinala. Nitong mga nakaraang linggo, wala siyang komunikasyon kay Ivana o Amara. Maging mula sa kanyang pinagkakatiwalaan, ang mayordomo tungkol sa nangyari kamakailan. Mas nakatutok siya sa kumpanyang pinamumunuan niya. Hectic talaga ang sitwasyon. Mayroong ilang mga pangunahing proyekto na dapat niyang direktang pangasiwaan para sa tagumpay at pag-unlad ng Richards Group. Franco gustong patunayan na kaya niyang maging mas dakila kaysa sa kanyang kapatid. Ang pagganap na nabigo kahapon ay isang eksperimento lamang. Hindi siya mabibigo sa pangalawang pagkakataon. Pero ngayon, nung nakaupo na si Franco sa private office niya, iniisip niya talaga ang kalagayan ni Steven. Nakakulong pa ba ang lalaking iyon? Magtatagumpay kaya si Ivana sa pagsakop sa lalaking labis niyang kinaiinisan?
Dahil hindi napigilan ni Franco ang kanyang pag-usisa, nagpasya si Franco na kontakan si Ivana. Nag-video call siya dahil gusto ni Franco na makita ang figure. Ilang beses na hindi sinasagot ni Ivana ang kanyang mga tawag na nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Franco. Nagmura na ang lalaki. Gusto ba niya akong pagtaksilin? Iyon ang una niyang naisip. Gayunpaman, sinubukang tawagan muli ni Franco si Ivana. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakuha na ang video call. What took you so long? Gusto mo akong iwasan di ba? Akusado si Franco to the point. Ngumuso lang si Ivana. Itinuring niyang parang babae ang ugali ni Franco kanina. Mahilig magbintang ng walang basehan. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? Sino ba talaga ang traidor? Tanong ni Ivana na may inis at sawang tono. Agad na nabaling ang tingin ni Franco. Steven, yung lalaking yun, ikaw pa rin yung nagkulong sa kanya diba? Hindi mo naman siya hinayaang gumala diba? Tanong ni Franco, agad na ipinarating ang kanyang pangunahing balak na tawagan ang babae. Ayon sa kasunduan, hindi ako tulad mo, ani Ivana, muling tinalakay ang pagtataksil na ginawa ni Franco. Ngumuso si Franco, I can't believe you, ipakita mo sa akin si Steven, sabi ni Franco. Wala nang sinabi pa si Ivana bagkus ay pumasok na siya sa isang kwarto. Ito ang special room kung saan lahat ng CCTV footage sa mansion ay nandoon. Kasama na ang kwartong inookupahan ni Steven. Inilipat ni Ivana ang kanyang camera sa rear camera para makita ni Franco ang screen ng PC na nagpapakita ng figure ni Steven. I told you to imprison him. You don't know how smart that guy is. Steven could run away if you leave him like that. No bound hands and feet. Are you crazy? My plan could completely fail because of you. Sabi ni Franco sa inis na tono. Ngumuso si Ivana. No way, idiot. Akala mo hindi ko naisip yun. May dalawa sa pinakamagaling at pinakamakapangyarihang bodyguard na nagtatrabaho para sa pamilya ko sa harap ng kwarto niya. At ginawa ko ang kwartong iyon para wala siyang access. Lumabas ka na, bukod sa nasa kwartong iyon, hindi talaga makakapunta si Steven, ani Ivana. I take your word for it. Don't let you fail to carry the task. I gave you that trust, ani Franco. Nang marinig iyon, agad na napabuntong hininga si Ivana. Sino ka para sabihan ako ng ganyan? As if you were the boss. Get off and do your job. You have to kill those little brats. Hindi na binigyan ni Ivana ng pagkakataon si Franco na sumagot. Unilaterally off ng babae ang kanilang video call. Panay ang tingin ni Franco sa screen ng cellphone niya. Ngunguso ang lalaki. Nilagay niya ang cellphone niya sa desk niya. Nakasandal ang likod niya sa upuan. Paano ko gagawin yun sa mga nakakainis na batang ito? Hindi ko pa rin naiisip kung paano ito gagawin, daing ni Franco. Naramdaman ng lalaki ang kanyang nahihilo na ulo. Gaya ng dati, kapag sumapit ang gabi, magkakaroon ng pagkakataon ang mga quintuplet na suriin ang mga tape. Sa bawat silid ay sinuri nila ang mga boses na naitala. Sa una ay wala silang nakitang mapaghihinalaan. Hanggang sa oras na ng recording sa private office ng daddy nila. Seryosong nakikinig ang mga quintuplet. Nakinig ng mabuti ang lahat. At nang marinig ang voice recording ay agad na nagkatinginan ang lima na namumungay ang mga mata. So totoo yun, sabi ni Bettina. Ang iba naman ay tumango. Hindi siya ang daddy natin kundi si Uncle Franco, sabi ni Dahlia. Nahuhulaan ko na ito, sabi ni Riley. Pero paanong posible iyon? Hindi ba patay na si Uncle Franco? Napakalaki rin ng balita noon, sabi ni Chloe. Lahat ay maaaring gawin ng mga taong may sama ng loob at tulad ng isang malaking pagnanais, sabi ni Bettina. At si Uncle Franco pa ang may gana na patayin tayo, sabi ni Riley. Like what he said at the rooftop to me, she continued. Anong gagawin natin ngayon? Isusumbong muna natin kay Mommy. Kawawang Mommy, naloko na rin. Nalinlang na ang buong mundo sa mga tusong plano ni Uncle Franco, ani Athena. Nagkaroon ng matinding sama ng loob sa bata. Ganon din sa iba. Yung iba parang nag-iisip. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, sa wakas ay may nagsalita. Hindi, biglang sabi ni Bettina. Agad na binigay ng lahat ang atensyon kay Bettina. Hindi, anong ibig mong sabihin Bettina? Huwag mo munang sabihin kay Mommy, sabi ni Bettina. So, anong gagawin natin?
Naging napakasamang tao si Tito Franco. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa pamilya natin na hindi inaasahan, ani Dahlia. Pamilya din natin si Tito Franco. Parte siya ng Richards family. Nakalimutan niyo na ba yun? Natahimik ang iba sa hindi inaasahang salita ni Bettina. Pero sobra na niyang nasaktan sina Daddy at Mommy. At kung tutusin, siya na mismo ang pumutol sa family ties. Ibig sabihin, hindi na siya parte ng Richards family, ani Chloe. Nakaramdam pa rin siya ng inis. Kaya naman niya sinabi yun. Ayaw niyang ipagtanggol si Franco. Ngunit nanatili si Bettina sa kanyang kinatatayuan. Hindi pwedeng putulin ang family ties, Chloe. Once a family, then forever a family, ani Bettina. Mukhang napakatalino ni Bettina sa pagharap sa sitwasyong ito. At isa nga iyon sa mga lakas ni Bettina na labis na hinahangaan ng iba pa niyang kambal na kapatid. Ganun pa man, sinaktan niya tayo. Mali iyon. Kailangang tanggapin ni Tio Franco ang kahihinatnan ng kanyang masasamang aksyon, ani Dahlia, na sumama sa usapan. Tumango si Bettina. Talagang naiintindihan niya ang nararamdaman at iniisip ng kanyang kambal na kapatid. Oo, naiintindihan ko talaga. Pero alam niyo ba, nasasaktan din si Tito Franco, ani Bettina. Yan ang naging halimaw niya ngayon. Ayaw mo ba tulungan mo siya? Palakihin muli ang kanyang pagiging mahabagin. Lubos akong nakatitiyak na mayroon pa ring pagiging mahabagin at mapagpatawad si Tio Franco, sabi ni Bettina. Bettina, pero that is highly doubtful. I'm not sure, sabi ni Athena. Alam ko, pero hindi natin malalaman kung ano ang magiging resulta kung hindi natin susubukan, di ba? Tutal si Tito Franco lang ang nakakaalam kung nasaan si Daddy. Kung magtatagumpay tayong matuno ang puso niya, syempre kaya rin natin. Hilingin mo sa kanya na ibalik sa amin si Daddy. Tanong ni Bettina. Isa-isa niyang tiningnan ang kanyang kambal na kapatid na tila pinag-iisipan ang kanyang ideya. Huminga sila ng malalim. Okay, I agree. Si Riley ang unang sumang-ayon sa ideya ni Bettina. Napangiti si Bettina dahil doon. Ano naman yung iba? Tanong ulit ni Bettina. Sumasang-ayon din ako, sabi ni Chloe. Ang iyong ideya ay nagkakahalaga ng isang shot, patuloy niya. Sinubukan niyang pigilan ang galit na kanina pa nag-aalam. Malaki, pumayag kami ni Athena, sabi ni Dahlia. Okay, pumayag kaming lahat, pero paano natin matutunaw ang puso niya? Tanong ni Riley. Kasing tigas na ng bato ang puso niya, patuloy ni Riley. Kahit isang bato ay maaaring magkaroon ng mga butas kung ito ay patuloy na tumutulo ng tubig. Ibig sabihin, walang imposible kung susubukan natin at hindi susuko, ani Bettina. Oo, pero paano? Tanong niya, dahil ang puso ni Uncle Franco ay napuno ng puot at lahat ng uri ng masasamang bagay. Dapat nating ibigay sa kanya ang kabaligtaran. Tinatrato natin siya na parang sarili nating tatay. Ibinibigay namin ang pagmamahal tulad ng ibinibigay namin kay Daddy Steven. I'm very sure, that way, over time matutunaw din siya, ani Bettina. And his intention to kill us will disappear. He will have affection for us. How is it? Nice idea, right? Tanong ni Bettina. Agad namang tumango ang iba. Napakagandang ideya, Bettina. Ang iba naman ay agad na nagbibigay ng papuri pagkatapos ng papuri sa karunungan na pagmamay-ari ni Bettina. Okay, ngayon ang kailangan lang nating gawin ay bigyan ng labis na pagmamahal si Uncle Franco. Pero, may isang bagay na inaalala ko, sabi ni Riley. Ano? Anong mga alalahanin mo? Tanong ni Chloe. Mommy, anong meron kay Mommy? Curious na tanong ni Chloe. Alam mo sa iisang kwarto natutulog sina Mommy at Uncle Franco. At alam mo rin na ayaw ni Daddy kapag ginalaw ng ibang lalaki si Mommy. Kaya dapat protektahan natin si Mommy para hindi mahawakan ni Uncle Franco si Mommy, nagsimula si Riley. Ipaliwanag. Tama ka. How about starting tonight, we just sleep in the same room as Mommy. That way, we can monitor Mommy. Hindi rin magagalaw ni Uncle Franco si Mommy. Sabi ni Riley. Great idea, sumasang-ayon ako.